Hello, happy morning! Happy morning sa lahat po ng ating mga ka-alternatibo sa buong Pilipinas. How are you today? Welcome dito sa ating program, Doc Alternatibo, para sa natural na lunas. And sa pangalan po ng ating inventor at Doc Alternatibo co-founder, Inventor Madam Magdalena E. Dilibo. Ako po ang inyong mga kasama ngayon, Doc Anastasio June Halaman Jr., isang Doctor of Ministry in Natural Healing. And marami po tayong mga pag-uusapan ngayon. At katulad ng ginawa natin kahapon, no, mayroon din po tayong mayroon akong itatanong. Kasi usually kayo yung nagtatanong sa akin, no, kung ano yung mga health concerns, mga dinudulog nyo po, no. Ngayon, ako yung magtatanong sa inyo. Ang good news, kapag nasagot nyo po ito ngayong oras, during sa ating program, mayroon kayong matatanggap sa amin from Doc Alternatibo na produkto. Yan po yung aming regalo sa inyo. At papadala namin to door to door, free charge. Sino yung pinakamaunang makasagot, no? Yun yung ating paunahan kasi to. So ready nyo na po yung inyong cellphone at kung ano yung tanong mamaya, paunahan, no? Saan po yun i-text, no? Dito po sa ating hotline. Dito rin po kayo magpadala ng inyo pong mga katanungan, kung mayroon kayong mga gustong idulog ngayon, mga health concerns, gusto niyo ng alternative na solusyon. Si Doc Alternatibo po ay 18 taon na sa paglilingkod kung paano masolusyonan yung problema sa pamamagitan po ng natural na paraan. Ibig sabihin ng natural, mga gawa ng Diyos, mga tanim, yung mga 7 doctors ng ating nature. Yung nutrition, di ba? Yung water, yung sunlight, yung air, yan po yung isa sa ating natural way of healing, no? Yung mga ayaw na po ng synthetic. Kasi yung katawan natin organic to. Bakit pag pinasukan nyo po ng synthetic, hindi match? Kaya ang nangyayari, kapag long term kayong uminom ng mga medication, mga maintenance, hindi match ng katawan, kaya ang problema si kidney po mabubugbog. Kasi lahat ng papasok sa katawan dadaan po yan sa kidney. Sa pamagitan po ng doon sa nephrons, no? Ipifilter yan doon. Problema kung araw-araw na kayong umiinom ng mga medication, nabubugbog po. Iba umaabot pa ng 10 taon. But 20 years pa. Kaya pag nabugbog si kidney, wala naman pong kayong worry kasi mayroon namang nakaimbento ng dialysis. Ibig sabihin, artificial kidney yon. Pag nasira sa kidney, pwede kayong lumapit doon sa dialysis center. At kung gusto nyong bagong kidney o parang sasakyan, pag nasira na yung yung mga spare parts, bumili kayo ng bago na organs. No? Mayroon namang tinatawag na kidney transplant. Maghanap lang kayo sino yung nagbebenta ng kidney. Usually dyan yan sa may mga kidney center. Pili-pili lang kayo doon kung ano yung gusto nyong kidney. May brand new, may second may mga maganda, yung mga kidney ng bata, may mga kidney din na medyo gamit na. Mili lang po kayo doon. At schedule kayo for kidney transplant. Problema, mataas yung demand ng kidney. Kaya paunahan yan or nakapila yan. Minsan maabot pa ng 1 taon, 2 taon bago kayo makakabili ng kidney. Kaya mayroon naman pong bagong pag-aaral ngayon na instead kidney ng tao, kidney ng baboy. Pwede po pala yung kidney ng baboy, Doc, no? Ipalit, pwede po. Mayroon pong recently lang, no, na mga or last year pa yan na pag-aaral na possible, no, na pwede po. Pero hindi ganoon kahaba, Minsan mataas na daw isang taon. Minsan umabot ng 3 months, 4 months. Kaya nandito si Doc Alternatibo. Anong dala ng Doc Alternatibo? Prevention. Ibig sabihin, pigilan nyo na masira yung kidney. Pigilan nyo na magkasakit. Yan yung prevention. Kaya may kasabihan, prevention is better than cure.
parehas lang din naman. Gagastos kayo sa cure, gagastos din kayo sa prevention. Bakit magastos ang prevention, Doc? Kasi inom kayo ng mga pang-detox, inom kayo ng pang-prevention, no? Bibili kayo instead ng mga mamimili kayo ito sa prevention, mga gulay, prutas na yung inyo pong iti-take or lifestyle. So yan po si Doc Alternatibo ha, natural way of healing, pero hindi basta-basta tayo magbibigay ng program, mayroon check-up muna. Kaya si Doc Jun, good news, no? Nandito tayo ngayon sa may Pasay City branch, dyan sa may Heritage, kahanay ng Heritage, tapat ng STI, yung ating clinic. Available po si Doc Jun ngayong araw, Friday at Saturday lang. Ngayong araw at bukas lang po tayo available. Nandiyan naman po ako alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So pwede kayong dumaan ngayong araw at hanggang bukas. Available po ang ating libre na consultation and check-up. Kung meron kayong laboratory, much better ha. Kung meron kayong mga blood chemistry na bit-bit, meron kayong mga ultrasound, no? Meron kayong mga medical records, dalhin nyo po. Para basis din po natin sa atin pong ibibigay na recommendation. Okay? So again, pwede kayo magpadala ng inyo pong mga katanungan dito sa ating hotline 0950-738-8320. Ulitin ko po, 0950-738-8320. At ang katanungan natin, mamaya pa yan natin tatanong siguro before mag-end yung ating program na mga alas 3, 3:50, 3:45 yan. Basta abang-abangan nyo lang po. Kukuha kayo ng sagot dito sa aking sasabihin ngayon. Ang Doc Alternatibo, meron tayong award-winning formula. Itong tinatawag na Fulvic Mineral. Anong award-winning formula? Yung Fulvic Mineral. Anong award niyan, Doc? Ang award po ng Fulvic Mineral ay the most creative research as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition. At ito po ang food supplement that promotes good health. Yan po yung mga awards niya. At ang awards na to, binigay to noong March 11, 2009. 2009 ha, hindi 2029. 2009. At ano yung contest na sinalihan ng Doc Alternatibo? Yung Mindanao Invention Contest and Expo. MICE. Mindanao Invention Contest and Expo. No, ginanap to noong March 11, 2009. Saan ginanap? Sa SM Davao. So yan po, Yan tayo kukuha mamaya. Ulitin ko ang Fulvic Mineral, ito po yung award-winning formula, anti-high blood, anti-diabetic herbal composition. At nanalo sa contest ito noong March 11, 2009 sa ginanap na contest na Mindanao Invention Contest and Expo. Okay, so abang-abangan nyo po yung katanungan. Doon lang tayo kukuha ng itatanong mamaya. At madali lang to kasi multiple choice lang. ABCD lang to. So, okay, pwede kayo magpadala ha. Dito na tayo sa pagsagot ng atin pong mga inyo pong mga pinadala na mga katanungan para maisa-isa po natin. At yung mga nagtatanong, lagyan nyo na po yun ng pangalan, edad, at address. At sa yung mga nakikinig po na kahit wala po kayong ganong sakit, patuloy lang po. Pakinggan nyo po yung ating mga isasagot. Baka mayroon kayong kakilala, no? O baka darating yung time na magamit nyo po yung mga matutunan nyo dito sa atin pong program. Itanong mo sa Doc Alternatibo. Katanungan po mula kay Nestor Galang, 56 years old, from San Jose del Monte, Bulacan. Doc, sinabi po ng doktor na may early stage na problema ang kidney ko. Ano po ang dapat kong simulan ngayon? Thank you sa pagbasa ng katanungan, Ma'am Pearl, yung kasama natin dito sa May Pasay, Doc Alternatibo. Meron pong early stage. Ang tanong, ano yung dapat na simulan ngayon? Simulan nyo na po, sir, na bawas ng mga karne. Kasi pag early stage,
Ang good news nitong early stage ha, ang early stage na chronic kidney disease, yan po'y reversible. Ulitin ko, reversible. Ibig sabihin, kaya pa pong ma-restore yung function, yung capability po ng inyo pong kidney pag early stage ha. Pero pag N, mayroong tinatawag kasi na end stage kidney disease. Ibig sabihin, sira na. Yung mga maliliit kasi na filter, may filtering system kasi ang kidney, yung mga nephrons. Kapag nasira na, problema nitong kidney, pag nasira, na damage, hindi na po nare-repair. No? Di ba, pag nasugatan tayo, dapat gumagaling yan. Di ba? Pag nasugatan, nagiging gumagaling after ilang weeks. Pero ang problema ng kidney, pag nasira, hirap na pong i-restore or i-repair. Lalo na pag mga end stage na. Pero pag mga bago pa lang, kaya pa po nating mapigilan na mas lumala. Meron kasing mga stages yan eh, yung mga Sir Nestor, yung kidney, no? Kidney problem. Pag stage 1 pa yan, stage 1 to 2, yan po ay nasa mga 60 to 90% yung kanyang function. Ulitin ko, 60 to 90% gumagana pa yan. Ang kailangan nyo lang gawin dyan, tamang lifestyle, tamang diet, at ito, mag-detox po. Good news sa Doc Alternativo, pag mayroon kayong early stage na kidney, meron tayong kidney detox. Ibig sabihin, lahat ng latak na nandyan sa inyong kidney, sa inyong atay, sa inyong colon, tatanggalin natin yan. Sa pamagitan po ng 7 days cleansing and detoxification program. Ibig sabihin, meron kaming nutritional na guide, no? Papakain, ipapainom within 7 days. At within 7 days, dudumi kayo, iihi, at yun na po ang detoxification. Lalabas lahat ng dumi at i-repair po ha itong si kidney. Yan po yung stage 1 to 2 chronic kidney disease. Kapag stage 3, ito po ay moderate kidney problem, no? Nasa moderate kidney ang function niya medyo nabawasan na. Nasa 30 to 59% na lang ang kidney function nito. And dito na nagkakaroon ng pagmamanas. Yan, mapapansin niyo dito pag stage 3 na ang CKD at mayroon ng fatigue, mahina na po ang inyo pong katawan, no? Tsaka yung ihi niyo dito, mapapansin niyo medyo mabula na, yung foamy. Sumasakit na yung likod, yan, dito lower back pain, kidney stress, dyan po yung kidney. Ibig sabihin, stress na po ang inyo pong kidney at hirap na po kayong tulog. Mayroon na pong tinatawag na sleep problems. Itong kapag nandito kayo sa stage 3 chronic kidney disease, no. Pag stage 4 naman na CKD, ang function ng kidney nito ay nasa 15 to 29%, no. Ito yung tinatawag na talagang severe na. Kailangan na po na ito na yon pag stage 4 na, sasabihan na kayo ng doktor na, "Oy, kailangan niyo na po dialysis." Kasi pag hindi nag-dialysis itong stage 4, hirap na kasing huminga nito. Hingal na ba? So, malulunod ang puso pag hindi po nag-dialysis. Sobra na yung fluid. Hindi na kaya ni kidney tanggalin. Hindi na kaya ni kidney filter. Lalo na yung mga toxins. Kaya ang mayari, pag hindi na-dialysis to emergency, malulunod si puso. Pag nalunod si puso, pag huminto si puso, hinto yung buong function ng ating katawan. Kaya, emergency na to pag stage 4 na. Imagine nyo, 15 to 29% na lang ang gumagana. Pag mayroon pang isa. Stage 5. Chronic kidney disease. Pag stage 5 na, less than 15%. Ibig sabihin, end stage na po ito ng kidney. Ang tinatawag na tong kidney failure. Kailangan na to ng transplant pag ganito na ang case. Kung ayaw nyo magpa-transplant, lifetime kayo mag-dialysis. Problema nitong dialysis, hassle kasi every week 2 to 3 times a week pabalik-balik kayo sa kidney center para lang maglinis ng dugo. Kasi hindi na gumagana sa kidney, failure na siya. Kaya kailangan nyo pong magpatulong sa kidney, artificial kidney, tinatawag na dialyzer, dialysis. Kapag stage
ganito na po ang stage, ito na yon, yung lasa ng inyong, yung panlasa niyo parang may metal na. Tsaka bad breath, yan na yung mga pag-end stage na talaga. Tsaka nagmamanas na po yung hindi lang paa, pati mukha. Nagmamanas na po. At saka confusion. Sabihin, confused na. Nalilito na, minsan memory problem na. At shortness of breath. So, yan po, no? At kaya wag pong hintayin lumala, tsaka kayo mag-decide, no? Pag napapansin nyo tumataas yung creatinine, takbo na agad sa Doc Alternativo. Kasi atin na po yung i-correct or i-restore, no? Kasi kapag huli na at nag-dialysis na, wala na pong rewind. Ulitin ko, wala na pong rewind. Kapag sinabi ko kayo na, pag nasira si kidney, hindi na po siya na re-repair. Compare nyo sa itong tinatawag na atay. Ang atay kasi merong regeneration capacity. Unlike sa kidney na limited lang yung ability to regenerate, no, kapag chronic na. Pag early stage pa, may pagkakataon pa tayong pigilan ang kanya pong paglala. Ano mga kailangan iwasan kapag may chronic kidney disease? Bawal po muna yung mga sobrang maaalat, ha. Yung high sodium diet, tanggalin nyo muna yon. Mga processed foods, daming asin yan. Nasa lata, iwas muna. No? Mga instant noodles, yan, tanggalin muna. Tsaka yung mga karne, bakit bawal ang karne? Kasi ang protein, hirap po yung i-filter ni kidney. Kaya tanggalin po muna yung mga karne, especially itong red na meat. At soft drinks, bawal po. Mga high sugar drinks, no? Yung mga energy drink, lalo na. In fact, may mga nakikita tayo, umiinom lang ng energy drink, ilang years, ilang buwan, nasira yung kidney. Mayroon talagang mga substances na kapag sumobra, kapag araw-arawin nyo po, talagang may side effects yan. Wala namang nagsabi na masama pala ang energy drink pag inaraw-araw. Pwede na yan pag paminsan-minsan pag may laro kayo sa basketball or pag nag-exercise kayo, no, kung kayo pagod. Ang trabaho kasi ng energy drink, hindi yan pinapa-energetic kayo. Hindi yan galing sa energy drink yung bakit kayo parang naging energetic, naging alert. Galing yan mismo sa inyong sariling katawan yan. Ang trabaho lang ng energy drink, yung energy nyo para bukas, ginawa niya, kinuha niya. Imbis energy mo sana bukas yon, pag ang ginawa ni katawan, energy drink, kinuha niya yung reserve energy mo for tomorrow. Kaya nangyari, pagdating, pagka kinabukasan, parang wala kang energy. Kasi nagamit na. Kung sa salary pa yan, na-CA nyo na ba? Nakas-advance nyo na. Kaya yan po yung effect ng energy drink. Tsaka bawal na po pag malala na ang kidney problem. Kaya bawal na po yung saging. Pag hindi pa naman po yung huli or end stage, damihan nyo po yung saging. Saging saba. Anong klaseng saging, Dok? Kahit anong klaseng saging, pwede. Basta saging saba. Bakit saging saba? Kasi ang saging saba yung pinaka-nutritious sa lahat ng saging. At saka walang chemical. Di ba? Wala masyadong spray yan compare sa ibang mga saging. Piliin nyo po yung saging saba. Sa Bisaya, saging kardaba. Kardaba o saba. Tsaka laki ng puno ng saba. Ang daming sustansya niyan at ang lalim ng ugat sa lupa. Kaya piliin niyo po. At mas better yung saging saba, hinog na hindi luto. Hinog na hindi luto para hindi maging acidic. Huwag yung mga maruya, mga nilaga. Hinog dapat na hindi luto. Bawal to sa mga mataas na yung creatinine at nasa mga end stage na ng kidney failure or kidney problem. Bawal na yon, yung saging, buko, yung mga sabaw, no, ng buko pag malala na. Pero pag hindi pa, damihan nyo po yung pag-inom ng buko juice. Kaya pag may kidney problem na, bawat kagat at lagok ng pagkain ay mahalaga. At pwede po, kailangan may guide to pag may kidney problem, ha. Careful kayo talaga. Kaya puntahan si Doc Alternativo. Bakit? Meron kaming program, mayroon na yung oras, mayroong tamang dosage, tamang dami, at saka tamang oras. Hindi basta-basta kung inom kayo ng maraming tubig, may oras yan, hindi pwede sa gabi yan, ha. Kaya pag pumunta kayo sa Doc Alternativo, alam nyo kung kailan iinom ng tubig na marami. Kailan lulunok ng siling labuyo, kailan kakain ng saging saba. Mayroong tamang oras. Ito po'y hindi natin gawa-gawa, ito po'y talagang based sa pag-aaral, Doc Alternativo research sa loob ng 18 taon. Kaya yan po'y napaka-tested and proven na formula.
bisitahin nyo si Doc Alternatibo, libre naman kayo pumunta doon, magpakonsulta, kahit anong nararamdaman, free consultation. Magdala kayo ng 1 litrong tubig ha pag pumunta. Bakit? Libre din po yung Fulvic Mineral. Ito yung pa-premium mamaya na ibibigay ko. Abang-abangan yung tanong. Ano yung Fulvic Mineral? Anti-high blood, anti-diabetic, herbal composition. Nanalo na sa contest, Department of Science and Technology. Award-winning formula ito. Patak nyo lang to sa 1 litrong tubig. Patakan nyo ng 70 drops. Sa isang baso, kahit 10 patak pwede. Inumin nyo to every time kayo iinom ng tubig. Ibig sabihin, gawin nyo na po itong tubig. Every time kayo inom, tapos kumain pag nauhaw. Nakakatulong to prevention. Pag wala pa kayo nararamdaman, patak nyo lang. Detoxifier kasi to. Lilinisin niya po yung mga toxins, mga bara sa inyo pong katawan sa loob ng sistema. At ito po ay natural energy drink. No need na yung mga energy drink. Lalakas na po yung inyong energy pag ito po yung, imagine nyo si Doc John, anong oras ngayon? Alas 3 na. 3:29 in the morning. Pero malakas yung ating energy kasi uminom tayo nito. Fulvic Mineral. Kahit ang tulog natin ay hindi pasakto, basta mayroon kayong Fulvic Mineral, di babagsak po yung inyong immune system. At the same time, mapipigilan yung pagtaas ng blood pressure, yung blood sugar. At marirepair po itong kidney. Pag may problema ang kidney, pinaka-the best na herbal, itong sambong. Maghanap kayo ng sambong, kumuha kayo doon, maglaga kayo. Nakakatulong yun kasi diuretic yun. Mild diuretic, ibig sabihin tumutulong sa pag-flush ng mga toxins at yung mga excess na mga fluids. Bukod Diyos, nakakatulong din. Meron niyang source natin yan ng hydration at electrolytes. Bawal lang pag sobra. Pag may problema na ang kidney na pag stage 3, pag stage 1 or 2 pa, damihan nyo po yung buko juice. Malunggay, dahon ng malunggay, damihan nyo din po yung pagkain nito kasi kidney friendly po ang malunggay leaves. Turmeric, yan, nakakatulong din po yan, anti-inflammatory yan. At saka yung power sa labat. At itong Fulvic Mineral, damihan po natin. Okay, so bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin tong isa sa natulungan po ni Doc Alternatibo. Meron tong kidney problem at natulungan po si Sir Romeo Amarille. Nananampalataya mo sa may kapal, gagaan ng iyong pakiramdam, lahat ng sakit ay kaya. Romeo Amarille, taga Santa Ana, na-infection sa kidney, pati liver, yun lang. Tsaka high blood. Anong taon to nangyari? Hindi ko na matanda. 4 years na ago. At tuloy-tuloy na ginagawa ko yung infusion, vitamin C infusion, 2 times na, dun sa 4 na taon na yun. At lumalakas ka pagka meron ka nun. Siyempre, magki-cleansing ka muna nito. Itong cleansing power process na ito. Ito, nakabox na ito. Ay po ay nag-undergo ng cleansing at kumusta na? Okay na. Nung ako ay nag-cleansing, parang nag-iba na uli ng pakiramdam ko at talagang okay ang pakiramdam pagka nag-cleansing ka. So, gumaling kayo, lumakas yung katawan. Okay, oo. Bumalik yung aking lakas. Hanggang ngayon, 70 na ako. Birthday ko ngayon. Happy birthday to you! Tuloy-tuloy. Sir, ano masasabi niyo sa mga may sakit din na katulad ninyo, kidney and liver problem? Ay, dapat tayo sa magaling pag-alaga ng katawan. Natural method lang. Gagaling ka na. Hindi na kailangan pang magpa-opera, sa doktor, maintenance, synthetic na gamot. Hindi na kailangan. Ito lang. Mag-cleansing ka. Buhay na patotoo, tested and proven. Yes, sir. So, patuloy pa rin kayo ngayon na Oo, patuloy para hindi na magbalik talaga. Patuloy yung capsule na kailangan do sa kidney at saka sa liver. okay. Yeah. Maraming salamat sa inyong patotoo. Ulitin ko po, pangalan niyo. Romeo Amarille po, na Santa Ana, Manila. Talaga okay, Doc Alternativo. Okay. Sa inventor, kagalingan. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 33 minutes past the hour of 3 in the morning. Doc Alternativo.
Ayan. Welcome back and congratulations to Sir Amarilye. Lagi po nating pinaglilingkuran. Lagi po yan dito sa may Pasay City branch. Taga Tarlac pa yan. Minsan dumabiyahe pa kasi may bahay yan dito sa Pasay si Sir Romeo. Sa lahat po ng mga nakikinig na mayroon pong mga iniinda. Nandito lang po si Doc Alternatibo handang maglingkod sa inyo ng buong puso. At kailangan lang po namin yung inyo pong paniniwala na may restoration, no? Yung ating health at inyo pong cooperation. 100% na cooperation at yung gabay ng ating Panginoong Diyos. Because siya po ang the great healer at siya po yung nakakaalam kung hanggang kailan yung ating expiration dito sa mundo. Kasi this world is not our home. No? Dumaan lang tayo, bisita lang tayo, visitors, strangers. Hindi talaga tayo dito nakatira. Kaya kailangan po natin ng God's will. Kapag gusto po nating mas mapahaba pa yung ating stay dito, ingatan yung health. Number 1 yan na requirements. Mag-ingat, prevention, no? Alagaan ang kalusugan at pagkatiwala yung kagalingan sa atin pong Panginoong Diyos, creator ng ating body. Okay? So, again, pwede kayo magpadala nyo po mga katanungan sa 0950-738-8320. 0950-738-8320. Para po sa inyo pong mga health concerns yan at mamaya sa atin pong question and answer na may premyo na full Bic mineral. Ipapadala namin sa inyo bahay. Libre na po ang shipping nito, door to door. Para matikman, masubukan nyo. Kung gusto yung masubukan talaga, libre, magdala kayo ng 1 litro. Pumunta kayo dito sa may Pasay, sa ating clinic, sa kahanay ng Heritage Hotel yan, tapat ng STI, at para makalibre kayo ng patak ng full Bic mineral. Itanong mo sa Doc Alternatibo. Katanungan mula kay Helen Robles, 49 years old from Malabon City. Dok, palagi po akong pagod kahit sapat naman ang pahinga at may kirot po ako sa kanang bahagi ng tiyan. May connection po ba ito sa atay? May mga possible yan na causes. Thank you Ma'am Pearl sa pagbasa sa katanungan. Ma'am Helen, no, thank you sa inyo pong katanungan. Kapag may mga kirot sa kanang bahagi po ng ating tiyan, ang tanong, may connection po ba ito sa atay? Ang possible na causes po niyan na pag may kirot, number 1, either liver related, no? At gallbladder related at other gastrointestinal or abdominal cause. Pag liver related yan, either hepatitis, fatty liver, no? Karamihan yan may pagod, mala-flu yung pakiramdam, discomfort, no, sa right upper abdominal. At fatty liver naman, yan common yan sa mga, especially yung mga kulang, no, sa exercise, no, sa mga diabetes, yung mga matataas ang cholesterol. Kapag advanced na naman, no, advanced liver disease na, cirrhosis na po iyon, mayroon ng panghihina at abdominal swelling. Lumalaki na po yung inyong tiyan pag mayroon kayong ganong symptoms. So, pa-check nyo po, ma'am, yung inyo pong blood chemistry, makikita naman po dyan kung may problem po si liver, no? At pag gallbladder naman, either may bato, gallbladder stones. Kapag sa right upper quadrant yan, ang pain, lalo na pagkatapos kumain, lalo na pag kinain nyo, lalo na itong mga fatty food, yan, sasakit po yung right upper quadrant yan. At saka bile duct obstruction, no? Pag meron na pong yellowish, yan, talagang may problema na po si either atay or si abdo. Or kung may iba, may mga gastrointestinal abdominal problem naman, yung may peptic ulcer, yan, kidney stones, yan, muscle strain. Signs na kailangan nyo na po talagang kumilos at magpatingin kapag mayroon na po kayong nakitang yellow, nag-yellow na yung balat, pati yung mata, tawag yan jaundice. At madalas dumudugo
o madaling mamula, no? May mga rashes na po, no? Mga red spots na po ang inyong balat. Tsaka sobrang sakit, matindi yung abdominal pain, mayroon lang lagnat at malamig ang pakiramdam. Tsaka yung pag nawawala na kayo ng gana sa pagkain. Kaya ang pinakamaganda pong gawin, iwasan muna yung kung ito si Ma'am Helen ay hindi naman yata ito na umiinom, no? Sa mga lalaki, pag mayroong mga liver problem, umiwas muna sa alak. Bakit? Mas stress po lalo si liver. May problema na kayo sa liver, inuman nyo pa ng makaka-stress, so baka mas lalo siyang magka-problema. Mga fatty, yan, fried or mga processed foods, Ma'am Helen, iwasan muna. Sobrang sugar, soft drinks, yan, mga cake, tinapay, iwasan muna. At yung mga unnecessary pain medications. Ang gagawin nyo po, pag bumisita sa Doc Alternatibo, mayroon tayong 4 na araw na program nito. Sa lahat ng nakikinig ha, na may problema sa kidney, kung may kidney stones, may problema sa gallbladder stones, may liver fatty problem, fatty liver, bisitahin si Doc Alternatibo, 4 na araw lang po yung aming hinihingi sa inyo. Nasundin yon. Tawag namin doon, liver and gallbladder flushing. Pag sinabi kasing flushing, natural naming tatanggalin yung mga bato-bato sa inyong abdo, sa inyong kidney. Sundin nyo lang yon, 4 na araw lang yon, no? More on juices. Kaya ihi kayo ng ihi noon. At saka cleansing, the same time na din yun, no? More on juice, apple juice, carrots juice, pepino juice, grapes juice, saka may virgin olive oil tayong sasama dyan pag flashing talaga. Specific yan, may tamang oras yan, may tamang dosage, kaya bisitahin si Doc Alternatibo. Ngayong araw, nandyan si Doc Jun sa May Pasay, ha. Mayroon tayong free consultation dyan. At hanggang bukas lang. Ngayong araw at bukas. Alas 9 ang umaga hanggang alas 6 ng wag na yung alas 6 ng hapon, sobrang gabi na, mga alas 4, alas 5 lang. Kasi magka-cut off na po tayo mga 5. No? Kaya mas better magpa-appoint, mag-text kayo kung kayo po ipupunta para ma-appoint namin, para maibigyan namin kayo ng talagang serve, no? Ma-serve namin po kayo. Mas sure natin na nandun talaga si Doc June. Okay? So, yan po ang ating kasagutan. 4 days liver and gallbladder flushing po, Ma'am Helen. At bisitahin po si Doc Alternatibo. Itanong mo sa Doc Alternatibo. Mula naman po sa Marikina, Hannah Villanueva, 34 years old po, at ang kanyang katanungan ay, Doc, madalas po akong makonstipate kahit marami naman akong tubig na iniinom. Ano pa po ang kulang? May kulang yan, Ma'am Hannah. Ano yung kulang? Kasi pag constipated tayo, number 1 yan, kailangan ng maraming tubig. Kasi pag matigas talaga, ibig sabihin kulang sa tubig. Yan yung pinaka common cause. Problema, may uminom na ng maraming tubig, constipated pa rin. Anong kulang? Kulang po kayo sa fiber. Yung high fiber na mga pagkain. Lalo na yung mga kulang kayo kulang sa prutas. Yan. Kumain kayo ng papaya. Apple, yan, mayaman yan sa fiber. Gulay naman, malunggay, kangkong, yan, kalabasa, yan. Mataas yan, mga whole grains. At uminom kayo ng probiotics. Meron tong nakakatulong sa digestion yan, good bacteria, mga yogurt, fermented foods. No? Sa Doc Alternatibo, meron tayong banana cider. Yan, probiotics yan. Anti-cancer, anti-diabetic yan. At saka nakatulong yan pang pa-slim, pang loss ng weight. Yung banana cider, saging yan na talagang ginawa ni Doc Alternatibo. Sobrang daming saging kasi sa Mindanao, sa may laboratory, sa farm natin. Kaya mayroong naisip si Doc Alternatibo. Sa ibang bansa, ang daming apple, kaya mayroong apple cider. Sa atin, daming saging, kaya mayroon tayong banana cider. Ang sarap nito pag nilagyan nyo ng yelo. Kung ayaw naman ng yelo, mas masarap to bago matulog, ha, yung banana cider. Kasi ang sarap po ng inyong tulog nito. Parang nag-shot-shot lang kayo ng wine. Matamis na, medyo may konting asim kasi cider siya. Lagyan nyo ng konting tubig. Nakakatulong po ito. At may promo to, ha, itong banana cider. Bisitahin si Doc Alternatibo at sabihan nyo lang, banana cider. Pabili po ng banana cider. Alam na po yan ang ating mga kasamahan sa branch.
Okay, at mag-exercise po, Ma'am Hana. Baka kulang kayo mag-walking, nakakatulong yan, stretching or light cardio. At uminom kayo ng colon cleanse, activated charcoal capsule. Nandito yan sa Doc Alternativo, 3 times a day after meal. Nakakatulong yan for good bowel movements. At saka yung mixed 10 coffee natin. Nagtatanong, Doc, bakit yung kape may mga latak? Tinatapon ba yun? Kasi usually pag kape, di ba, yung walang pag matagal nyo mainom, wala namang latak sa ilalim ng baso. Itong atin iba. Pag na matagal nyo nainom, mga ilang minutes, pag malapit nang maubos, mapapasyo, may mga latak sa ilalim. Yun po yung fiber. Huwag itapon yun. Inumin yun. No? Pwede yung lagyan ulit ng bagong hot water, o pwede yung kainin yan. Hindi naman yan iba, Dok, baka mapunta yan sa aming appendix. Hindi po. Baka maging bato. Hindi po. Yan po yung fiber. No? Galing yan kasi sa corn coffee yan. Meron yung mangustin. Yan. May spirulina, whole wheat. Nakakatulong po yan sa good digestion. Yung ating mixed 10 herbal coffee. Nabibili yan dito sa Doc Alternativo. Hindi po yan natikman, ang sarap niyan, no? At saka ang good news nitong kape, napakaganda ng ating mixed 10. Bakit? Wala kasi siyang creamer, no? Ito, hawak ko ito. Ito yung kape. Isang sachet lang yan. Walang creamer. Good news, pag walang creamer kasi, wala pong hydrogenated oil. Hydrogenated oil, hindi po yan talaga 100% safe. Yan po yung isa sa cause ng heart enlargement based sa research. At pag kailangan magbawas kayo niyan pag may problema kayo sa heart problem or heart enlargement. Kaya ang ating coffee, walang creamer. At ito po ay matamis. Mayroon bang asukar? Mayroon. Ang asukar natin ay safe na sugar, hindi nakaka-diabetes, yung cocoa sugar. Ito yung ingredients ng ating mixed 10 herbal coffee. Meron siyang mangustin powder, whole germ wheat powder, cinnamon para sa may mga diabetes, nakakatulong to. Corn coffee, cocoa sugar, turmeric para sa mga arthritis, anti-inflammatory kasi ang turmeric. At meron tong fulvic mineral, tongkat ali sa mga lalaki, pampalakas to ng ating katawan, sa mga lalaki din, tongkat ali powder, at spirulina, pampalinis ng dugo. Kompleto na to, mixed 10 herbal coffee. 18 taon na po itong produkto at talagang tested na. Dati nabibili nyo to sa mga supermarket, pero ngayon dito lang sa may branch natin. Paunahan, bakit? Out of stocks po yan lagi, yung mixed 10, kaya I don't know, sa ibang branch may stocks pa. Kaya first come, first serve. Reserve nyo na yung inyo pong kape. At bisitahin si Doc Alternativo para po masubukan, matikman nyo po, no? Itong mixed 10 herbal coffee. Itanong mo sa Doc Alternativo. Katanungan mula naman po sa Tondo, Manila, Emelita Navarro, 63 years old. Dok, tuwing umaga po, masakit ang tuhod ko pagbangon. Ano po ang pwedeng gawin para maibsan ito? Ilang taon? Ma'am Emelita, 63 years old. Pag once nasa edad na po kasi tayo ng mga senior, dyan na po lalabas talaga. Lalo na pag masipag, sobrang sipag nyo ng mga kabataan pa, no? Naglalaba. After maglaba, nagugas kayo ng kamay, no? Kaya minsan sumasakit yung nagkakaroon ng problema. Kaya pag after nyo maglaba, bawal maghugas ng kamay. Mapapasma po, tinatawag. Joke lang, no? Naglaba, basa na, di ba? So, after maglaba, iba namamalan sa, iba sobrang sipag, after gabi, naligo pa. Kaya lumalabas yung problema, naniningil si katawan pag edad na po ng 60, 70, 80. Wala namang problema sa pagiging masipag. Ingatan nyo lang po, no? Pag sobrang pagod, mag-relax muna. Huwag muna maligo. At mag-spend, bigyan ng konting ng time talaga ang katawan na mag-relax. Huwag masyadong stress, kasi ang katawan natin yan yung kapital. Iba laging kahit wala nang tulog, basta lang makapagtrabaho, okay lang naman po. Talagang believe tayo dyan, kasi mga responsable yan, kahit konti na lang yung time sa sarili, basta lang makapag-provide sa pamilya, no? Matustusan yung araw-araw na pangangailangan. Pero pag nagkasakit kasi kayo, lalo na mga padre di pamilya, sinong mag-provide, no? Sinong magpapaaral sa inyong anak? No? Kasi kayo yung kapital ninyo ay yung katawan, no? Kaya ingatan po 'yan, no? Meron nga tayong mga nababasa, no? Grabe yung overtime niya, hardworking, kaya
nangyari, yung katawan niya nasira. Lahat ng ipon, ubos. Doon sa paggamot or sa pag-restore ng kanyang health. Kasi napabayaan nga yung health. No? Wala nang masama dyan. Yung mga call center agent, yan, mga pagod lagi yan sila kasi panggabi. Pero bawi na lang kaysa tulog. 6 to 8 hours pinakakailangan niya ng katawan. 6 to 8 hours ng tulog para sa repair, para sa pampalakas, hindi babagsak si immune system. Okay, ito po pag may mga problema na kayo like sa tuhod, yan, common cause nito yung mga nagkakaedad na talaga, no? Yung osteoarthritis. Pinaka-common yan sa edad na 60 pataas. Yung tinatawag na gradual wear and tear ng cartilage. Minsan sumasakit yan pag morning, 30 minutes yan, no? Mahigit. Kapag mayroon naman pong rheumatoid arthritis, ito po'y autoimmune na problem, mas mataas yan. May 1 oras yan pataas pag rheumatoid arthritis, mas matagal. At ito po'y chronic, pero treatable naman yan, yung mga rheumatoid. Pati itong gouty arthritis, no? Mataas ang uric acid niya, crystal build up. Reversible naman ito, yung gouty arthritis. No? Kung tama lang yung management ng mga pagkain, yan. May detoxification, may cleansing. Kadalasan to sa biglang pananakit sa big toe, pwede rin sa tuhod, no? Saka tendonitis, inflammation ng tendons, saka may injury. Signs na kailangan nyo na pong magpatingin kapag biglang swelling, namamaga, yan, at saka nagde-deform na po ang either kamay or paa, no? Matinding sakit. Kailangan na po na hindi na kaya ng pain reliever. Kung kahit uminom kayo ng pain reliever, hindi pa rin ma-relieve yung sakit. Sign na yan na ipacheck nyo na talaga as soon as possible. Lalo na pag mayroon ng pula, ayan, mayroon ng warm or tender na yung joint, possible na po na may infection. Or lalo na pag hindi na po, hirap na kayo makalakad, hindi na makalakad. Huwag hintayin, no? May mga senior tayo, sobrang dami dito sa Doc Alternativo, sobrang lakas pa ng kanilang pangangatawan. Walang maintenance medication. Sinunod lang po yung program ni Doc Alternativo. At iwasan nyo po pag may ganitong case, ma'am, yung sobrang tagal nakaupo, iwasan nyo po yung stress sa joints. At mag-healthy lifestyle. Uminom nitong turmeric powder, nakakatulong po ito, may curcumin, anti-inflammatory, luyang dilaw. Kung wala kayong makita sa inyong paligid dyan or sa palengke, nandito may turmeric tayo sa Doc Alternativo. Ready to serve na. 1 kutsara lang yan, lagyan nyo ng honey or powers sa labat. Nakakatulong po yan. Kumain kayo ng mga isda, omega-3 fatty acids, nakakatulong po yan sa joint support. Saka lagyan nyo ng poultice din, no? Kuha kayo ng dahon ng bayabas, sambong, gabon, no? Ilagay nyo po sa affected, sumasakit sa tuhod para ma-relieve po. At mayroon tayo dito sa Doc Alternatibong 3 pang solusyon sa muscle pain, joint pains, itong Haplos, Health Aromatic Plus, mayroon tayong Body Mist and Oil at Gutocola Liniment. Nakakatulong po yan. Okay, so pakinggan muna natin bago tayo mag-proceed sa mga katanungan, yung isang patunay ito, si Ma'am Priscilla Limbuna, isang patutuo to ni Ma'am Priscilla na talagang kapag sa Doc Alternativo ka, walang maintenance medication, malakas ang pangangatawan, at mayroong prevention. Kahit may mga pagkain during birthday, during special occasions, safe yung ating body kasi mayroon tayong prevention. Pinapainom bago kumain ng mga bawal. Kaya hindi po dito totally vegetarian. Pwede pa rin maging masaya sa pagkain, masarap na pagkain, basta may prevention. So yan po yung isa sa ating papa-play mamaya, no, but before natin i-play, ito yung tanong sa atin pong pa-premyo ngayon na Fulvic Mineral na bibigay natin. Okay, ang tanong nandito na. Kung nakinig kayo kanina, dun lang natin kukunin yung question. Ang Fulvic Mineral ay award-winning formula ng Doc Alternativo. Nanalo to sa contest, Mindanao Invention Contest and Expo, anti-high blood, anti-diabetic herbal composition, at ito po yung herbal food supplement that promotes good health. Ang tanong, anong buwan ginanap yung contest? Anong buwan
ginanap yung contest. Paunahan to, i-text nyo po yung sagot, lagyan nyo ng pangalan, edad at address kasi papadala ko na yun sa inyo mamaya after the program, yung itong full Vic Mineral, papatak nyo, ito yung award-winning formula na matatanggap po ninyo. Padala nyo sa hotline natin ngayon yung inyo pong sagot sa 0950-738-8320. Yan, may mga nagtitext na. 0950, tingnan natin mamaya kung tama ba yan. 0950-738-8320. So, padala nyo po yan para at saka i-announce natin sino yung winner natin mamaya. Again, anong buwan ginanap yung Mindanao Invention Contest? Para may choice kayo. A, April. B, December. C, March. So yan po no ang ating katanungan. So paunahan, titingnan natin sino yung nanalo ngayong araw na ito. So pa-play mo natin Ma'am Priscilla para sa ating patuto. 2011, nung dumating ako dito, unang nag-rejuvenate na rin ako, nag-vitamin C na rin ako. Ang sakit ko po, talagang sakit ng senior na talaga. Lahat na lang ng aray nandyan. Bale, sumunod lang tayo sa protocol ng Doc Alternativo. May bibigyan naman sa atin, sundin natin kung ano yung bawal, kung ano yung pwede. Ganun lang po. Pagka hindi yung sinunod po yun, talagang aaray kayo ulit. Talagang pabalik-balik kayo rito. Pero kami naman, dahil matagal na po kami rito, talagang alam na namin yung mga, lalo ako, hindi naman sa kaya sabi nila, yung sarili ko, talagang alam ko na kung gagamitin ko. Pagka halimbawa, nakakain ako ng bawal, umaray ako, alam ko na rin. Kasi minsan, nagkakamali naman tayo 3 linggo po ako na cleansing. Sinunod ko talaga, walang kanin talaga yan. Yan ang totoo. Lahat ng aray ko natanggal. 150 pounds ako dati. Imagine niyo yung 100 taba-taba ako, hindi ko makita nga yung sa laki ng tiyan ko Lahat naman tayo dumadaan sa ganun, number 1, halos hindi ka makalakad. Aray! Pag umupo, upo. Pag tayo. Kaya ito 66 years na ako. Pero ang dami ko nang natulungan, yan ang totoo. Ang number 1 dito, makakatulong tayo. Tapos sa tibos ako, medyo may laman-laman na. Kahit hindi man puno, may laman-laman na yan. Totoo yan lahat ang sinasabi ko sa inyo. Yan lang masasabi ko, thank you Lord. Thank you sa Doc Alternativo Products. Kung gusto niyo gumaya sa akin, kaya niyo ako. Di ba? Itanong mo sa Doc Alternativo. Katanungan po mula kay Corita Mendoza, 67 years old from San Juan, Green Hills. Dok, paminsan-minsan po biglang namamanhid ang kalahati ng mukha ko kahit sandali lang. Dapat po ba akong mag-alala? Okay, okay, patuloy nyo lang po ha. May mga health concerns pero mayroon na dito nanalo. Mamaya sasabihin ko, tatawagan ko to mamaya. Nanalo na, siya yung pinakauna. At saka paunahan kasi. Sino yung may mga nakauna sa kanya pero mali naman. Hindi tama. May sakto talaga yung sagot. At sabihin natin niya bago mag-end yung program. So may katanungan pa dito no. Galing ka Ma'am Corita, 67 years old. Biglang namamanhid. Ang tanong, dapat ba akong mag-alala? Dapat po. Pag mayroon kayong nararamdaman na napamamanhid sa muka, warning kasi yan. Di normal po ang pamamanhid. Either yung brain cells, baka may bara or something like that. Meron pong mga common yan na possible na conditions. Either itong tinatawag na mini stroke, TIA, transient ischemic attack. Pansamantalang pagbabara yan ng dugo sa utak. Nawawala naman ang sintomas niyan sa loob ng minutes at hanggang oras. Pero ito ay warning signs na po ng full stroke, mini stroke pa lang pag may mga namamanhid na yung kalahati. Pangalawa, na possible condition nito, stroke. Stroke talaga, CVA. Kung hindi nawawala ang simptomas o tumatagal ng higit isang oras, maaaring actual stroke na. Pangatlo, either Bell's palsy. Pagbagsak ng pagbumagsak yung isang side ng mukha at hirap ngumiti, hindi maisara ang mata. Yan po. Kapag stroke na, yan po yung nangyayari kapag nahinto o nabawasan ang daloy ng dugo sa utak. Kaya kulang ang oxygen at namamatay ang brain cells. Medical emergency na po yan. Kapag mayroon pong ganyan na kondisyon. Lalo na mga dahilan ng stroke, lalo na pag mayroon kayong hypertension, diabetes, high cholesterol, at saka risk factor yan pag may mga like sedentary yung lifestyle at obesity. Iwasan nyo po muna, Ma'am Corita, itong mga maaalat, salty foods. Bawal po muna yan.
yung stress, puyat, kapag mayroon na kayo napapansin na pamamanhid po sa inyong mukha. Saka i-check po inyong blood pressure. Monitor po talaga yan kung mataas or normal. Stage 1 hypertension, stage 2 hypertension, yung topic natin kahapon. Tsaka kailangan po ng lipid profile or pa-CT scan nyo po kung kailangan talaga. At kumain ng garlic araw-araw. No? Ang garlic po ay nakakatulong yan. No? Meron niyang allicin na anti-hypertensive properties. No? Allicin. No? Yan po yung medicinal properties ng garlic. At uminom ng squalene. No? Makakabibili ito sa Doc Alternativo. Omega-3. At nakakatulong po ito. Magnesium ascorbate at fulvic minerals. 2 uri ng stroke. Merong ischemic stroke. Yan na yung may bara or blood clot sa ugat ng utak. Pinaka-common type yan ng stroke. Madalas kaugnayan ng hypertension, diabetes, yan, at high cholesterol. Ischemic stroke yan. Pagbara, blood clot. Pangalawa, hemorrhagic stroke. Yan na may pagputok ng ugat sa utak. Mas delikado yan. Mas mataas ang mortality. Dulot yan ang minsan uncontrolled yung high blood pressure or aneurysm. Dito mayroon tayong sinasabi, tandaan nyo lang tong isang salita na to. Anong salita, Doc? F-A-S-T, fast. Kapag mayroon kayo napapansin na pamamanhid, sumasakit yung ulo, fast. Tandaan lang, letter F, face. Kung kayo ang may problema or yung kasama nyo sa bahay, pag may gusto yung ma-check kung talagang stroke, no, or mini stroke, ipangiti. Ipangiti po ang pasyente. May isang side ba na hindi gumagalaw or namamanhid? Sign na po yan na may stroke problem. Yung letter A, arm. Ipataas ang 2 braso. Pag may isang braso po na bumabagsak o mahina, warning signs yan. Speech, pasabihin ng simpleng pangungusap. Pangalan niya ipasabi kung malabo or bulol. Either yung bulol, yung speech, yung salita or malabo, warning signs na. Yan, pag nandyan yung 3, yung mukha, hindi makangiti, yung arm, mahina yung kabila, yung speech, na slurred yung speech, time to talagang ipa-check nyo na, itakbo nyo na po, emergency na po kasi yan, pag ganyan. No? Kasi wag maghintay, kasi bawat minuto may brain cells po na namamatay. Yung pag mayroong pong stroke problem. Sa Doc Alternativo, mayroon tayong emergency formula, patak nyo lang sa ilalim ng dila, magnesium ascorbate, 10 drops, 1 minute bago lunukin. Nakakatulong po yan. Prevention sa stroke attack. Bisitahin si Doc Alternativo. May mga buy one take 2 tayo. Buy one take 1, pa-promo. At mga senior citizen discount. Always yan. May nandito si Doc Jun sa Pasay ngayong araw at bukas, Sabado. Diyan sa may Heritage Hotel, Kahanay, ang ating branch, tapat ng STI College. Ang nanalo sa ating program ngayon or sa ating question and answer na may premyo, si Ma'am Nena Ong. 5C Delgado Pasig, 78 years old. Ang sagot niya ay March 11. Buwan lang naman po, March. So, sakto. May iba kasi dito, April, may May. So, congratulations to you, Ma'am Nena Ong. Padala po namin yan dito kayo sa Pasig. Mamaya, papalalamove na natin tong fulvic mineral. At gusto nyo matikman to, bisitahin si Doc Alternativo. Wala tayong sapat na oras, limitado lang yung ating time dito sa radio, kaya doon sa branch tayo mamaya patuloy sa ating pag-uusap. So maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy na tiwala sa Doc Alternativo. Again, ito si Doc Anastasio Jun Halaman Jr., isang Doctor of Ministry in Natural Healing, nagsasabing, health is wealth. When health is lost, everything is lost. Huwag tayong lumala ang sakit bago pa magdesisyon na solusyonan. Agapan na po natin agad. Maraming salamat. God bless us all. Sumayin nyo ang katotohanan. Doc Alternativo.